So yun no, ngayon na pag-usapan natin ito tungkol sa mga tao no, na gusto talaga makapasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Marami sa atin dito sa mundo ito, o maraming mga tao na gusto talagang makapasok sa kaharian ng langit. Kasi alam nila na ang buhay dito sa mundo ito lilipas. At paglipas ng buhay dito sa mundo ito, haharap tayo sa ating Panginoon. Haharap tayo sa Diyos. Ngayon, ang tanong, marami sa ating mga Kristiyano na hindi talaga alam o hindi ready, hindi handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Maraming mga tao Kristiyano na kung titignan mo banal, mga taong umaawit sa papuri sa Panginoon, sumasamba, nagdarasal sa ating Panginoon at nagpupuri o anong paman. Pero sa loob ng simbahan, paglabas sa simbahan, pag-uwi sa bahay, balik in reality. Double life, namumuhay sa dalawang buhay or double life. Dalawang mundo, dalawang pamumuhay. Ito ba ang dapat nating ialay sa ating Panginoon? Masakit isipin pero 80 to 85% or 90% sa mga Kristiyano dito sa buong mundo, kung titignan mo, hindi ko hinuhusgahan, kung titignan mo talaga, babagsak talaga sa impyerno. Hindi lahat na nakikita mo dyan na sumasamba, lumalabas sa simbahan, galing sa simbahan, ay matuwid. Sinabi ng ating Panginoon, kung may 10 lamang siyang tao na nakikita matuwid sa isang lugar, sa isang city, hindi niya wawasakin ang isang city, isang lugar, isang bansa. Pero tignan mo sa atin dito, di ba, nagsidalingan na ang mga kalamidad, bagyo, lindol ang isang city, sa isang lugar, sa isang city, sa isang probinsya. So kung sinabi na kung may nakita lang siyang 10, hindi niya wawasakin. Hindi niya ipadating yung mga bagay na yung kumbaga mabangis. Pero pinadala niya pa rin para wasakin, mamatay ang bawat tao. Nangangahulugan ng isang bansa na yan. Wala siyang nakikitang matuwid. Ang isang ama, kung minamahal niya ang kanyang anak, dinidisiplina niya ito. Kaya kung ng isang bansa, pinadalhan ng Panginoon na ganito, nangangahulugan na yung bansa na yan makasalanan at dinidisiplina ng Panginoon upang makakakilala. Kasi hindi lahat ng mga tao Kristiyano na nandyan sumusunod sa kalooban ng Diyos. May takot sa Diyos, sumasamba sa Diyos, o nagpupuri sa Diyos. Hindi lahat. Kaya nga pinadalhan niya ng mga bagyo at lindol. Kahit na alam naman natin na maraming mga Kristiyano dyan na nagdadala ng mga Biblia, nagbabible study, pero bakit kasama sila sa winasak? Nangangahulugan, hindi sapat ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil nga, tayo pa rin ay dinidisiplina. Maraming mga tao kasi na kunwari namumuhay sa kasulatan, namumuhay kung ano ang sinasabi dito sa Biblia, pero hindi sumusunod kung ano ang sinabi dito sa kasulatan. Hindi nakapagtataka yan. Kasi ang warning ng ating Panginoon si Kristo, sabi niya, di ba? Bakit niyo ako palaging tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi niyo rin naman susundin ang aking mga inuutos sa inyo? Oh, di ba? So, sino ang sinasabihan nito? Itong mga tao na may takot sa Kanya. Mga tao na sumusunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso at isip natin. Kaya nga sinasabi niya ito. At patungo din yun sa pinaka mabangis niyang message at sinabi niya, hindi lahat na makakapasok, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi sila lamang ng mga tao sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat. Kasi kahit pa maraming mga Kristiyano na sumasamba at naglilingkod sa Panginoon, pero sumusunod pa rin doon sa mga pamumuhay ng bawat tao. Sumusunod o tumatahak sa malapad na daan. Tumatahak sa malapad na daan kung saan andun ang bawat tao nagsisiksikan. Yan pa rin ang dinadaanan ng bawat isa. Kaya mag-ingat po tayo sa ating bawat ginagawa. Lagi natin tatandaan na dito sa mundong ito, may kamatayan tayo at may dulo. May ending. Kaya lagi nating isipin, kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, isa lamang ang sinabi ng ating Panginoon. Obey His will. Sundin natin kung ano ang nakasaan, ano ang kalooban ng Diyos. Kasi doon sa langit, sinabi doon sa Biblia sa Revelation,
walang kahit sino taong marumi or may makasalanan doon sa langit. Lahat ng mga tao na nandoon, mga banal. Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, sila na sana ng mga tao na pinagkalooban ng langit ng kaharian ng Diyos. Sila sana para sa kanila, yan, ipinagkaloob ang kaharian ng Diyos, ngunit itinatapon sila sa impyerno. Kasi ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, marami ang nauuna, ang mahuhuli, at marami ang nahuli, ang mauuna. Yan ang nangyayari sa atin ngayon dito. Maraming mga tao na nangangaral sa salita ng Panginoon pero tumatanggap ng mga papuri na kunwari sila ang may dahilan upang maligtas ang isang tao, makakilala ng Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Yan ang tinatawag na hypocrisy sa paningin ng Panginoon. Kung sa tingin mo yan ay mabuti or maganda or nakakatulong ka, hindi yan. Nakakatulong ka sa pamamagitan ng isang tao upang mapakilala sa Panginoon, pero ikaw mismo ang napapahamak sa sarili mo. Dahil nga ang mga papuri na tinatanggap mo ay hindi para sa iyo. Para sa Panginoon yan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, naalala niyo doon sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Lucas 16 verse 15. Kayo yung mga tao na nagpakamatuwid sa paningin ng bawat isa, sa bawat tao. Alam ng Diyos kung ano nasa puso at isip natin. Kasi ang iniisip ng bawat tao na matuwid o maganda o ano pa man, karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Kaya kung ng isang bagay, gumawa ka ng isa ganito, ganyan, tapos tumatanggap ka ng papuri, ikaw mismo, karumal-dumal ka sa paningin ng Panginoon. Kasi ang mga papuri na yan ay hindi talaga para sa tao. Kahit nga mismo ang mga anghel nagsasabi, doon sa Revelation, mababasa mo, sa iyo ang mga papuri, mga pasasalamat, at lahat sa iyo at hindi para sa amin, at hindi sa amin kundi sa iyo. So kung para sa kanila, kahit yung mga anghel na mas makapangyarihan pa sa atin, hindi nga sila tumatanggap ng mga papuri ng mga panahon nga na sinamba ni Juan ang isang anghel. Sinabi ng isang anghel, tumayo ka, huwag mo akong sambahin. Sambahin mo siya na banal. Pero tingnan mo, kung ikaw tumatanggap ng mga papuri katulad ng mga hangal ng mga entertainment, wala ka pagkakaiba ng mga entertainment na yan. So mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa kasi dyan pa lamang bumabagsak ang mga Kristiyano sa mga papuri na tinatanggap ng bawat isa. Sa bawat kanilang nagagawa sa kanilang kapwa. Akala nila matuwid na sila. Akala nila yung mga bagay ay nakakatulong o kinalulugdan ng Panginoon. Pero hindi nila alam na nagiging marumi sila dahil nga sa mga pride. Dahil sa mga kung ano yung laman ng isip at puso ng bawat tao. Ang Diyos sumasaliksik yan sa isip ng bawat puso ng tao. Hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you.